Kumusta? Samahan niyo kami sa pagtalakay natin sa isa sa mga pinakamalalim na tanong sa buhay ng tao. Gagamitin natin ang Biblia para bigyan tayo ng kaliwanagan. Ano nga ba ang nangyayari kapag namatay tayo? Para sa marami, ang tanong na to ay puno ng takot at misteryo. Pero ano nga ba talaga ang sinasabi ng kasulatan tungkol dito? Tara, alamin natin. Okay, para maintindihan natin ang kamatayan, kailangan muna nating balikan ang pinakasimula. Kung paano nga ba tayo nilika? Dito sa Genesis, binibigyan tayo ng isang malinaw na formula. Sabi rito, hinubog ng Diyos ang tao mula sa alabok, hiningahan sa ilong at ang tao ay naging kahaluluwang may buhay. Simple lang, di ba? Pero napakalalim. So kung i-breakdown natin yan, para siyang math equation. Una, yung katawan, galing sa alabok. Pangalawa, yung hininga ng buhay, galing sa Diyos. At pag pinagsama yung dalawa, anong resulta? Isang buhay na kaluluwa. O sa madaling salita, isang taong buhay. At dito yung napakahalagang punto. Ayon sa formula na to, hindi ka palang may kaluluwa, ikaw mismo ang kaluluwa. Ang kaluluwa ay hindi isang hiwalay na bagay na tumatakas sa katawan pag namatay ka. Ang kaluluwa ay yung kabuuan mo bilang isang taong may buhay. Okay, so kung ganyan tayo nilikha, ano naman ang nangyayari pag namatay na ang isang tao? Well, ayon sa Biblia, yung proseso, bumabaliktad lang. Napakalinaw, di ba? Sabi rito, ang alabok o yung katawan natin, babalik sa lupa kung saan ito nanggaling. At yung espiritu na tinutukoy dito bilang hininga ng buhay ay babalik sa Diyos na siyang nagbigay nito. Pero ito ay napakahalagang tandaan. Yung espiritu na bumabalik sa Diyos, hindi ito yung kaluluwa na may isip o alaala. Ito yung mismong spark of life o hininga. Walang kamalayan, walang nararamdaman, walang nalalaman. Ngayong malinaw na kung saan napupunta ang katawan at ang hininga, silipin naman natin yung mismong kalagayan, ang totoong estado ng isang taong pumanaw na. Ito yung malaking tanong, di ba? Ano nga ba ang alam ng mga patay? May malay pa ba sila? Well, ang sagot ng Biblia dyan ay napaka-direkta. At heto na, walang paligoy-ligoy. Ang mga patay ay walang nalalaman. Lahat ng pagmamahal, galit, inggit, lahat ng emosyon, tapos na. Wala na silang anumang bahagi sa anumang nangyayari dito sa mundo. It's a state of total unconsciousness. At para mas madali nating maintindihan yung konsepto na yan, si Jesus mismo, tinawag niya ang kamatayan na isang uri ng pagtulog. Tingnan niyo tong kwento ng kaibigan niyang si Lazaro. Ang sabi ni Jesus sa mga alagad, si Lazaro ay natutulog. Akala nila, syempre, tulog lang talaga. Pero para maging malinaw, sinabi ni Jesus ng diretsyo, patay si Lazaro. So para kay Jesus, ang kamatayan ay isang pansamantalang tulog, isang tulog kung saan may paggising. Ngayon, baka iniisip mo, kung ganito kalinaw ang paliwanag sa Biblia, bakit ang daming ibang paniniwala? Saan ba nanggaling yung ideya ng isang kaluluwang hindi namamatay? Dito nagsimula ang lahat. Tingnan niyo yung magkasalungat na pahayag. Sabi ng Diyos, ang kaluluwang nagkakasala, mamamatay. Pero yung unang-unang kasinungalingan sa Biblia mula sa ahas, eksaktong kabaligtaran, hindi kayo mamamatay. Diyan nag-ugat ang lahat ng kalituhan. At grabe ang naging epekto ng kasinungalingan niyan. Ito yung nagpakilala sa konsepto ng immortal na kaluluwa. At dahil dyan, ito rin ang naging basehan ng paniniwala na pwede tayong makipag-ugnayan sa mga spirito ng patay, na isang malaking panlilinlang. Dahil ayon sa Biblia, si Satanas ay pwedeng magpanggap bilang isang anghel ng liwanag. Pero hindi dito nagtatapos ang kwento. Hindi ito tukol lang sa isang mahimbing na pagtulog. Ang pinakamensahe ng Biblia ay hindi tungkol sa kamatayan, kundi sa pag-asa. Para sa mga nananampalataya, ang kamatayan ay hindi ang dulo. Ang mga pumanaw ay hindi nasa langit o impyerno, kundi sila ay natutulog lang, nagpapahinga sa kanilang libingan habang naghihintay sa isang napakagandang pangako. At ito yung pangakong yun. Ang bakilang pag-asa ay ang muling pagkabuhay na mangyayari sa pagbabalik ni Jesus. Sabi rito, ang mga patay kay Kristo ay unang babangon. Ito yung aabangan nating Great Awakening. At sa sandaling yun, may mangyayaring pambihirang pagbabago. Una, may maririnig na tawag mula sa langit. Pangalawa, yung mga natutulog ay gigising, bubuhayin. At ang resulta, immortalidad.
Ang katawang mortal na ito ay papalitan ng isang katawang hindi na kailanman mamamatay. At ang pagkabuhay na muli na to, ito yung maghahatid sa atin sa isang bagong realidad, kung saan papapahirin ng Diyos ang bawat luha. Wala nang kamatayan, wala nang pighati, wala nang pag-iiyak. Kasi sa wakas, ang kamatayan mismo ay matatalo na ng tuluyan. Kaya heto yung tanong na iniiwan natin para pagnilayan. Kung ang kamatayan ay isa lang palang mahimbing na pagtulog, handa ka na ba para sa paggising? Inilalahad ng Biblia ang kamatayan hindi bilang isang nakakatakot na katapusan, kundi bilang isang pansamantalang pahinga, bago ang isang maluwalhating umaga.